isa sa mga triggers sa eczema ay ang laundry detergent. So sa video na to, papakita namin sa inyo kung ano yung mga products, laundry products na ginagamit namin na hindi nyo akalain sa baby na may eczema. So, ayun. Let's go! So, kami pala ay OFW parents, first-time parents ng baby na may eczema na si Baby Miles. So, ngayon, it's laba day. So, maglalaba tayo gamit ang mga laundry detergents. So, ano nga ba yung gamit namin na panlaba? Ang straight to the answer point is, so dito sa UK, ito yung gamit namin. Fairy Non-Bio Liquid. Number 1 daw, laundry brand for sensitive skin. Pero meron pa rin siyang mga something chemicals. May amoy pa rin siya, bango pa rin siya. Sa Pilipinas, ang gamit namin ay Baby Love. So dito, ito yung gamit namin. Fairy Non-Bio Liquid. Plus, baking soda at vinegar. White vinegar. So, ito talaga yung pinaka-natural, pinaka-basic na konti lang yung ingredients na alam mo talaga yung ano yung ingredients. Kasi kahit dito sa Fairy, pag titignan mo yung ingredients, marami pa rin siyang mga ingredients na hindi mo maiintindihan. Gaya ng benzothioxazole. Ano yun? Perfume, meron din. Phosphonates, optical bright. Marami siyang mga nandito pa rin na hindi mo pa rin maiintindihan. Which is chemical in short, na hindi talaga good sa mga babying may sensitive skin. So, para mabawasan yung strength nitong Fairy, ang ginagawa namin, naglalagay kami ng Fairy, pero hindi ganoon kadami. Mga isang ganito lang, or half na ganito, yung sa takip niya, plus, ang magsusupplement na ay yung white vinegar tsaka baking soda, which is natural cleaner. Dati nga nung sa previous na bahay namin, ang gamit namin ay white vinegar lang tsaka baking soda. Tapos wala talagang amoy yung laba, yung damit na bagong laba. So, ayun, maglalaba na tayo. Kung makapansin nyo, yung washing machine ay nasa labas. At hindi siya yung usual na washing machine na nasa UK. Top load washing machine siya. Top loader. Yung washing machine na madalas sa Pilipinas. So, bakit ganun? Bakit hindi? Meron kami doon sa loob. Papakita ko sa inyo maya-maya. Bakit hindi yun yung gamit namin? I-explain ko pag nandun na tayo. Pero, to answer the question directly, molds. Yun yung isang main reason. Molds. So, ayan. Set up ko lang yung washing machine. So, yun, na-set up ko na siya ng mode. At maglalagay na tayo ng sabon, yung Fairy Non-Bio. Konti lang siya para at least makatulong pa rin na matanggal yung mga dumi-dumi. Pagkatapos, suka. So, ang isa sa mga question, hindi ba mangangasim? Kasi question din namin yun dati. Hindi ba mangangasim yung mga damit dahil nilalagyan natin ng vinegar? Ang answer is hindi. Dahil mawawala lang din siya talaga pag na-rinse na. Dati, nung sa dating bahay namin, so dahil pure kami, baking soda at vinegar, sabay namin siyang hinahalo. So, vinegar at baking soda. Pero ngayon, dahil meron tayong detergent, ang sabi, hindi siya magandang ihalo yung vinegar at baking soda.
dahil nagkakaroon ng reaction, parang nawawala ng sense yung vinegar. Nawawala ng effect dahil sa detergent. So yan, dalawang ganito lang na, 2-3, depende tansyahan kung gaano kadami yung labahin na baking soda. So kanina nilagay ko siya sa fabric softener. So nandito yung fabric softener. So doon ko nilagay yung suka. So ang magraran ngayon is yung detergent, yung fairy, tsaka baking soda. Sila maghalo. Tapos pagkatapos mamaya, saka napapasok yung vinegar, which is good for killing bacteria and everything. So, ayun. Yan. Okay, ang video na pala na to ay para sa mga parents na may eczema din yung baby na hindi pa nalaman kung ano yung detergent na good for baby. Kasi experimentation din siya eh. Kung meron na kayong detergent or sabon or products na ginagamit na panglaba at okay siya kay baby, huwag nyo na palitan. Dahil hanap nyo na yung sabon na hiyang kay baby. Pero kung naghahanap pa lang kayo kung ano yung better or products na magiging okay kay baby, so pwede nyong i-try yung vinegar, baking soda, tsaka yung fairy. Pero kung grabe talaga yung sensitive, kahit ano, vinegar at baking soda, as in, ano siya, 100%. Malaking chance talaga na hindi siya magiging trigger sa eczema ni baby. Dahil nga yung mga detergent, fabric conditioner, isa siya sa mga triggers na nagkukos ng eczema. So, wala din kaming fabric conditioner kung mapapansin nyo. Walang Fabcon, walang anything. Yung amoy hindi ganun ka bango yung damit, pero hindi rin siya mabaho. So, okay lang siya. Wala siyang problem. Yung pang-amoy na nga namin is sobrang sensitive na sa mga scent. Dahil wala din kaming perfume, hindi na kami nagpo-perfume. Pag dumadaan kami sa aisle sa grocery ng mga sabon, grabe, amoy na amoy namin. Parang ang lakas na ng pang-amoy namin sa mga pabango. Mapapansin namin agad, in short. Pero dati, minsan, pag sanay na tayo sa mabango at sa scent, hindi na natin napapansin. Pero kami pansin namin dahil matagal nang walang naaamoy na mabango yung ilong namin. So, punta tayo dun sa washing machine sa loob at papakita ko sa inyo kung bakit hindi namin na ginagamit yung washing machine na yon, at preferred namin tong top loader na bumili pa kami at gumastos kami para lang may sarili din kaming washing machine. So, ayun, let's go dun sa loob. So, nandito tayo sa kitchen namin. So, meron kaming dryer dito. Pagkatapos namin labahan yung damit, dinadryer namin dito. So, dalawang reason kung bakit kami bumili ng sarili naming washing machine. Kahit ito yung dryer, ito yung washing machine, at kahit may washer na dito. Dahil una, shared yung bahay, 4 kami lahat dito nakatira. Ayaw naman naming pilitin, hindi naman pilitin, mag-change ng detergent na non-bio or gayahin yung gamit namin mga products sa kasama namin dito. At gumagamit din sila ng fabric conditioner. So, ang tendency kasi, syempre kapag gumagamit sila ng sarili ng washing machine, may fabric conditioner, may iwan sa loob ng washing machine yung Fabcon at saka yung sabon na ginamit. Kahit sabihin pa natin i-rinse yan, dahil didikit pa rin yung mga sabon, yung detergent, yung Fabcon na ginamit nila. So, yun yung isa sa mga isa sa reason. Ayaw namin na mag-change sila dahil yun na yung nakasaya nila eh. Tapos, pero ito yung pangalawa, main. Ang problem sa mga washer na ganito, front loader, nagkukos siya ng condensation sa loob lalo na pag hindi na-open. So maganda, pagkatapos gamitin, palagi talaga siya naka-open para hindi magkakaroon ng condensation na kapag may condensation, magli-lead siya sa molds. Which is
ganun nga yung nangyari sa washing machine na to. Which is common. Karamihan sa washing machine ng front loader, ganun yung nangyayari. Dahil kahit open mo pa to, may naiipon dito etong part na to, sa gasket na tubig, na siya yung nagkukos ng molds. Kasi may tubig, so yun yung pagkain ng molds. Kung mapapansin niyo, ayan. So, maitim yan. Ang kulay dapat nito ay ganito, gray. Pero kung mapapansin nyo, itim siya. Yan na yung molds na tumigas. Ayan oh, grabe. Kahit gaano pa kaalaga, so mahirap din kasi talaga siyang i-maintain eh. Gaano pa tayo kaalaga, malaki talagang chance sa front loader na to na magkaroon ng molds. Dahil dun sa area na to na naipon yung tubig. Siguro kailangan punasan everyday pero mahirap talaga siya. Wala siyang problem. May problem siya sa mga adult or walang sensitive issues. May problem siya slight dahil molds is bad. Pero pag meron ka ng sensitive problem, kagaya ng mga babying may eczema, problematic talaga siya. So, kaya nag-end up kami, nag-decide na kami, bago pa lang kami lumipat dito, decided na kami na bibili na kami ng sarili naming washing machine. So, ayun yun, molds. Dahil ang molds isang trigger sa eczema, na yun din yung isa sa main cause ng eczema ni baby. Na bakit nagkaroon ng eczema si baby, yung molds. So, ngayon yung mga mata namin, pag may molds, parang dati hindi namin napapansin pero ngayon napapansin namin pag tumitingin na kami. Nung chinek din namin to, nung visit, ang tawag na to? House viewing. Nung nag-view namin itong house na to bago namin rentahan, napansin na rin namin to. Pwede itong palitan yung gasket, pero syempre, gastos na naman. So, ayun. Kahit ang ganda niya, malinis pa siya bago pa siya compared dun sa washing machine dun sa dati naming bahay. Pero kahit bago siya, maintain din siya dito ng dating may-ari. Ang laki talaga ng chance ng mga front loader na washing machine na magkaroon ng molds. So yun. Isa sa main reason. So kung ang tanong nyo ay kung saan namin nabili yung baking soda at yung vinegar, Amazon. So ayan siya. Galon talaga yung binibili namin. May isa pang galon dito sa loob. 2 galon white vinegar. Sinasalin lang namin siya dun sa maliit na lagayan para madaling gamitin. At saka ito, white sodium bicarb. Sinasalin lang din namin. So sa Amazon namin sila nabibili. Yung Fairy, halos lahat naman sa mga grocery stores dito sa UK matatagpuan. So ayun, balik tayo ulit sa washing machine. Dahil, so nasa labas na ulit tayo, dahil after nitong mag-washing, nire-rinse pa namin ulit siya 2 beses. So, 2 beses siyang ni-rinse para mas lalong matanggal talaga lahat ng sabon na nagamit habang naglalaba. So, ayun, yan yung process namin sa paano maglaban ng mga damit ni baby. Dahil, importante siya. Dahil isa siya sa mga trigger talaga sa eczema. Na sa dating video nga namin, ang management ng eczema ay hindi lang isa lang yung tututukan mo. Lahat kabuuan ng mga triggers para totally talaga hindi na mag-flare up, hindi na babalik. So yun, isa to yung detergent. So, ayun, maraming salamat sa panunood. At mainly talaga yung content namin ay about hiking. Pero dahil nga nung nagkaroon ng eczema si baby, gusto naming i-share or magbigay ng awareness about eczema. Kung paano, hindi kami expert. First time naming ma-expose sa eczema. At first time parents, first time baby na may eczema. Pero yung mga natutunan namin for 1 year along the way, gusto naming i-share. Lalo na sa mga first time parents din na may babying may eczema dahil mahirap talaga siya. Grabe yung pinagdaanan namin. At kung ano yung pinagdaanan nyo ngayon, hindi talaga siya madali. So, ayun. Maraming salamat. Thank you for watching. At next video ulit sa series na to, gagawa ulit kami about another
trigger naman. Pero panoorin nyo yung previous video namin about kung paano mag-manage kasi magandang siya, insight na hindi lang isang bagay ang magsusolve ng problem sa eczema. Bumababa yung tripod. Okay. Bye. Thank you for watching. Stop.